Alam nyo ba mga boss na ang negosyo natin ay para siyang isang pizza. Kung kulang yung ingredients, hindi siya masarap, di ba? Kagaya ng sales and marketing natin, ito ang key ingredients sa negosyo natin upang tayo ay magtagumpay. Pero mga boss, mostly ng mga businesses, siguro mga 90% of businesses, mostly dito talaga nagkakamali. It cost them millions. Kaya kailangan natin yang solusyonan. At boss, kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Roger Silvido, founder and owner of Blue Arm Computers. Before we start mga boss, let me share you a story. So dati mga boss, sa company namin na Blue Arm Computers, nung nag-start pa lang kami na magnegosyo ay syempre inumpisahan ko talaga na gawan ko siya ng website. Bumili ako ng domain name, tapos kumuha ako ng posting sa Shopify. So, yung website pala namin na bluearm.ph, it was hosted talaga sa Shopify. Dati pa talaga. So, yun. Everyday, nagpo-post ako ng mga products. Dati pa, naalala ko, gumagawa ako ng mga vlogs. Hindi yung yung video content. Mga written content siya sa mga blog post, ganun. Yan yung mga ginagawa ko dati. And then, na-observe ko na while doing that, ginagawa ko siyang standard operating procedure sa trabaho namin na dapat meron ako ma-upload na kunwari 10 products everyday, and then merong blog post na isa, ganon. Tapos nilalagyan ko siya ng proper title, tapos description, ganon. So, ina-apply ko na siya yung basic na search engine optimization talaga. Kasi yan yung trabaho ko dati. Siguro mga after several weeks, napansin ko na unti-unti nagbubunga na yung ginagawa ko. Meron ng mga pumapasok na mga viewers, wala pang inquiries ha. Kumbaga makikita mo kasi yan sa Google Analytics na merong mga viewers, merong nag-click sa ganitong product, merong nag-click sa ganitong page, ganon. So, I have the idea, I have the data. Okay. Meron pala talagang mga customer na nahahatak because of that. And then, when I found out, I researched much on the keywords kung ano yung dapat na i-focus ko. And then, yun nga mga boss. While doing the research, meron ako natsambahan na isang niche, isang kategory ng mga customers. And then, doon na nag-umpisa, nakikita ko, okay, gumagana talaga siya kasi ang daming nag-i-inquire. Merong mga nagme-message, merong nag-i-email. And then yun, because of that, patuloy naming ini-improve. Yung ginagawa ko dati is to focus lang talaga sa isang niche. Sa ngayon kasi kung nakikita nyo yung business namin, parang sobrang broad na siya. Pero kung himay-himayin nyo po, yung marketing namin nakafocus lang yan sa isa. And then, yun lang paulit-ulit namin na ini-improve. Okay? Gumagawa kami ng version 1, version 2, version 3. Kung makikita nyo po yung mga packages namin, yung mga binibenta namin laptops or computer package, meron po yung mga version 1, version 2, version 3. It means, ang dami naming nabinta dyan. So, ganyan yung ginagawa namin up until now. Pero mga boss, bago tayo mag-umpisa, alamin muna natin ano ba yung meaning ng sales and marketing. Ang sales po mga boss, ito yung paraan para makadala tayo ng benta or income patungo sa business natin. It could be through calling, pwede mong kinakausap direkta yung mga customer mo, nag-i-explain ka sa mga product and services mo, kino-close mo yung deal at pinapapirma mo ng kontrata at para makabenta yung negosyo mo. Yan yung sales. On the other hand naman mga boss, marketing, ito yung paraan kung saan pinapakilala mo ang iyong product and services or ang iyong negosyo para kalaunan pwede mo siyang i-convert into sales. Ito yung kadalasan na ginagawa natin sa mga social media, TikTok, Facebook, sa YouTube, 'di ba? Lahat ng ginagawa natin, nag-upload tayo ng mga videos. Yun, it's a form of marketing. Kumbaga, awareness po ng mga product and services natin. And then, if someone is looking for that kind of product and services, ikaw yung una nilang maaalala. Sa tanong na sales and marketing, alin dyan ang mas mahalaga sa business mo? Pinaka-safe po na sagot talaga mga boss is dapat kailangan nating pagtrabahuan talaga yung sales at the same time yung marketing. Kailangan talaga tandem silang dalawa, di ba? So ito yung tatlong bagay na direktang makakaapekto sa iyong decision kung saan sa dalawa ang pipiliin mo. Unang-una mga boss is depende po sa mga negosyo. So, merong mga klaseng negosyo talaga na kaya nilang mabuhay
kahit na nakafocus lang sila sa sales. Example dyan are insurance company. Lahat po ng mga insurance company kayang mabuhay kahit na nakafocus lang sa sales. Another one is real estate. Sa real estate din, pwede din na kaya nilang mabuhay na kahit na nakafocus lang sila sa sales. And then the third one is yung mga direct selling na mga companies, yung mga Avon, mga Natasha, mga Tupperware, personal collections, mga ganon. Kaya nilang mabuhay kahit na mag-focus lang sila sa sales. On the other hand naman, meron din mga company na reliant talaga sa marketing. Especially sa mga bagong produkto, mga bagong brand, yun, kailangan talaga yan ng marketing. Kailangan mong i-broadcast at kailangan mong pagtrabahuan yung awareness ng brand mo, ng shop mo, para makita naman ng mga target audience mo, di ba? So, pangalawa mga boss is depende sa skill set ng may-ari. So, unang-una mga boss, merong mga may-ari na magaling sa sales. So, maybe they started or yung work experience nila ay nasa sales industry. So, magaling sila sa sales. No-brainer talaga. Pwede silang mag-start dyan. Pwede nilang i-focus yan kasi dyan sila magaling. And same thing din sa marketing. Merong mga business owner, merong mga founders na magaling sila sa marketing talaga. Maybe yan yung experience nila, diyan sila nanggaling, mas maganda talaga na doon sila mag-focus kasi magaling na sila doon. And then, pangatlong rason mga boss na pwedeng makapikto sa iyong desisyon kung ano ang iyong pipiliin, marketing or sales. Nakadepende po yan sa stage ng business mo. Let me explain. Sa mga startup businesses, pwede kang mag-focus sa short-term goal. So, na-discuss ko na yan in my previous vlog. Short-term goal, ito yung paraan kung paano makakapagdala ng mabilisang income, mabilisang binta sa negosyo mo. Pwede mong i-combine yung sales and marketing dyan para makabinta ka agad, para mas mabilis yung cash flow mo, di ba? So halimbawa mga boss, pwede kang mag-Facebook ads, kahit na anong paid advertisement, pwede yan. Second one, pwede kang mag-direct selling. Pwede kang, kung meron ka ng sales team, mas maganda. Yung short-term goal talaga niyan is to bring immediate sales to your business. And then, pangalawa mga boss, if meron ka ng customer base, meaning meron ka ng mga customer na pinaglilingkuran. If meron ka ng ganyan, pwede ka nang mag-start or pwede ka nang mag-focus sa sales. Kasi nga, meron ka ng captured market. All you have to do is to convert them para mag-order sa product and services mo. At kung tatanungin niyo po ako mga boss kung ano yung pipiliin ko between sales and marketing, at my stage right now sa business namin, sa Blue Arm Computers, pipiliin ko talaga na mag-focus sa sales. Kasi nga, pinagtrabahuan na namin yung marketing. Right now, our website, our Facebook, and other funnels are working well. Meron nang pumapasok na organic inquiries, organic na mga leads, organic na mga customers. All we have to do is to focus na lang to convert them to sales. Pero hindi namin binabaliwala yung effort namin sa marketing. Kung nakikita nyo po yung mga marketing effort namin, meron din kaming mga ginagawa dyan. Siguro yung ratio niya ngayon is nasa 70% yung focus namin sa sales and then 30% yung focus namin sa marketing. And then if you will ask me mga boss, during that time na nag-start pa lang yung business namin, syempre, ito yung marirecommend ko din sa lahat. Focus on short-term goal. So, short-term goal is to bring immediate sales, immediate income to your business. It could be paid advertisement, sales, through sales, direct selling. Basta ang goal mo is to bring immediate sales sa business mo. While doing that, syempre, meron ka ding ilalaan na oras at effort doon sa long-term goal. To have a good branding, good reputation. Dapat every time na merong magsi-search ng product and services na meron ka, dapat brand mo yung unang nakikita. Sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss kasi naniniwala po talaga ako na hindi mo talaga kailangang mamili dyan sa dalawa. Dapat yung business natin mga boss, hindi lang magaling sa marketing. Dapat magaling din siya na mag-close ng deal. Kasi ang kalaban natin dito mga boss ay yung malito tayo kung saan tayo magpo-focus. And then, dahil sa nalilito tayo, syempre, hindi na natin siya ma-execute ng mabuti. So, pinakapunot dulo talaga mga boss is dapat palupitin natin yung sales department natin at saka marketing department natin. If magawa natin yan, makikita mo yung magic sa business mo talaga.
Sa negosyo talaga mga boss, hindi sapat na pipili ka lang between sales and marketing. Kailangan mo talaga silang i-nurture, kailangan mo silang i-develop, kailangan mo silang i-update. Kasi the moment na magawa natin yan, the moment na ma-reach nila yung full potential nila as a department, doon mo makikita yung tinatawag na success ng business mo. So, kailangan nilang magtulungan para makumplito talaga yung complete branding ng business natin. So, kailangan magtrabaho silang dalawa para makuha natin ang buong tiwala ng mga customers natin. Kailangan mo yung gawin mga boss. Alam ko, kayang-kaya mo yan. Kung may problema ang sales, double your effort sa marketing. Mas marami yung leads, mas marami yung nag-inquire, mas marami yung customer, mas marami yung sales. If mahina yung marketing department natin, so all you have to do is to train your sales na to ask feedback. Okay? Kung ano ba yung mga feedback ng mga customers nila para malaman natin kung ano ba talaga yung hinahanap ng customer natin. At para maka-adjust tayo sa messaging natin. 'Di ba? So, yun lang po siguro mga boss. And then, invite ko pala kayo. Pwede kayong mag-join sa Facebook group natin, Work Smart Community. Pwede tayong mag-usap doon about automations, about AI, about life, about business. So, hintayin ko kayo doon sa loob mga boss. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!